Bagong lahat, luma muna. Dati kapag ang isang NBA player unstoppable or kaya nasa career game, ang binabanggit doon God mode. Ngayon naman, nabago yon. Ang nilalagay na I'm him. Yung term na yon ginagamit talaga ng mga players at kahit ng mga analyst. Sinimulan gamitin yon ng isang NFL player na si OBJ, Odell Beckham Jr. noong mga 2019 pa. Nagsimula yon sa kanta ni Kevin Gates na HIM or him na ang meaning His Imperial Majesty. Ginagamit yon ng ibang NFL player hanggang dumating sa NBA dahil ginawang trend yon ni Gideon sa mga videos niya noong mga 2022. Ito naman yung mga I'm him moments sa NBA ngayon. Noong 2022 season, si Ja Morant first time naging All-Star at nag-average siya noon ng 27 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Ito yung sinasabi na magiging top 5 player siya sa buong NBA. Meron siyang 6 na games na umiscore siya ng 40 or more points. Ang career high niya pa noon versus San Antonio noong February 28, 2022. 52 points noon si Ja Morant na sa first half pa lang unstoppable na agad siya, 29 points at 4 na 3-point shot. Nung second half umiscore siya ng 23 points at hindi tumira ng kahit isa mula sa 3-point area. Mostly noon galing pa sa paint. Dito rin sa taon na to nagawa ni Ja Morant ang kanyang career high naman sa playoffs versus Golden State. 47 points yun. Comeback win pa para sa Memphis. 18 points ang ginawa ni Ja Morant sa loob ng 8 minutes sa fourth quarter. Siya din ang umiscore ng last 15 points ng Memphis at maitabla nun ng series. Kaso lang talo pa rin doon ang Memphis dahil nga hindi rin naman nakalaro si Ja Morant sa mga sumunod na games or yung may 3 games doon. Noong April 22, 2023 sa Game 3 ng Lakers at Memphis, tabla ang series noon, 1-1. Sa Game 2, hindi nakapaglaro si Ja Morant pero bumalik siya ng Game 3. Sa first half, tambak noon ng Memphis, 53-37. Si Ja Morant 16 points, 4 rebounds at 5 assists sa game na yon. Siya lang ang umiscore ng double figure sa Memphis. Nung third quarter, nasa 5 points lang noon si Ja Morant at kinakain na ng Lakers yung Memphis dahil kay Anthony Davis na meron namang 15 points sa third, 88-68 papasok ng fourth quarter. Sa 8 and 30 minutes mark ng fourth, lamang pa ang Lakers ng 20 points. Dito naman nagsimulang umiscore si Ja Morant mula sa isang 3-point shot tapos sunod-sunod na yon para maibaba ng Memphis ang lamang nila sa 11 points. Galing din yon kay Ja Morant. 22 straight points ang ginawa no ni Ja Morant at meron pang natitirang 2 and 51 sa oras. Kaso nga lang kinulang noon ang Memphis sa supporting cast. Nanalo pa rin ang Lakers pero si Ja Morant may total na 24 points sa fourth quarter na pang-apat yun na player sa playoff history na meron 20 or more straight points. Kasama niya sa listahan sina Kobe, LeBron at Tracy McGrady. May total naman sa game si Ja Morant na 45 points, 9 rebounds at 13 assists. Sa parehong series naman, dito nagsimula yung I'm him na tag dito kay Austin Reeves. Sa game 1 ng Lakers at Memphis, lamang nun ang Grizzlies at mainit ang mga fans kay Dillon Brooks dahil tinrush talk niya si LeBron. Sa first half nun, 65-59. Nasa 10 points si AD at si LeBron. Maganda pa nilalaro nun ni D'Angelo. Sa third quarter namang lumamang ang Lakers 96-90 papasok ng fourth kung saan nagpapalitan ng lamang ang Lakers at Memphis. Si Austin Reeves ang nag-take over noon para lumayo ang LA sa Memphis na sa 4 na possession nakuha yon ni Austin Reeves. 14 points at 2 3-point shot ang ginawa niya na wala siyang sablay at turnovers sa fourth quarter. Siya ang nag-call ng game para sa Lakers. May total siya noon na 23 points. Dito rin niya sinigaw yung I'm him na nagtuloy-tuloy maging viral si Austin Reeves noon at lalo na nung late series ng Warriors at Nuggets na wala bigla noon si D'Angelo. Sa last 7 games ng playoffs noong nakarang taon, si Austin Reeves nag-average ng 20 points per game kaya din siya na-consider noon ng Team USA. Pwede mo masabi na nagkaroon ng Linsanity moment itong si Austin Reeves during playoffs dahil siya ang binabanggit no na third star ng Lakers dahil si D'Angelo biglang nawala nun sa series versus Nuggets. Nagtuloy-tuloy yon hanggang dito sa off-season at lalo na sa World Cup. Bukod sa I'm him, meron pa kasi yun.
his, him. Ito naman yung magsasabi ibang players, analysts, or fans. Yung kina Morant at Austin Reeves, sila kasi ang nagbanggit ng I'm him. Dito naman sa his, him, si Joel Embiid. Dahil ngayong taon, meron siyang 35 points, 11 rebounds, at 6 assists per game. Siya ang leader sa usage percentage, free throws, player efficiency, at points per game. So far, sa 24 games si Joel Embiid, 5 beses pa lang siyang umi-score ng below 30 points. Yung 5 na yon ay 20 points pataas pa. 2 beses na rin siyang umi-score ng 50 or more points. Versus Minnesota, meron siyang 51 points at 12 rebounds. Yung versus Wizards naman, 50 points, 13 rebounds at 7 assists. Ito talaga yung MVP season ni Joel Embiid. No doubt doon kung ikukumpara mo to last season. Ngayon pa lang, hindi pa umaabot yung mid-season, meron na kasi si Embiid na record. 13 games na consecutive na at least 30 points at 10 rebounds. Nagsimula ang streak ni Embiid na yon nung November 19 pa. Yung record kasi na yon ay nakalinya sa mga best center at best big man sa NBA. Siya lang din ang may pinakamahabang streak na 30 and 10 since 1972. 4 na players lang din sa history ang naagawa nun na merong 13 straight games pataas. Unbreakable record kasi yon para dito kay Wilt na merong 65 games straight na merong 30 or more points at 10 rebounds pataas. Ang pinakamalapit sa record na yon, si Wilt pa rin, nasa 31. Bukod doon sa kanya, si Kareem ang susunod, yung 16. 3 straight games pa ang kailangan ni Joel Embiid na makascore siya ng 30 points at 10 rebounds para makadikit dito kay Wilt at malagpasan naman niya itong si Kareem sa record na yon. Kaya nga, he's him. Sa mga write-ups ngayon, pinatutunayan di umano ni Joel Embiid na deserve niyang manalo ng MVP dahil maraming nag-discredit ang panalo niyang award na sinabing dahil lang yon sa narrative. Siya lang din na nag-iisang active all-star ngayon sa Philadelphia na maximize talaga ni Coach Nick Nurse si Embiid ngayong season. Sa 35 points per game ni Joel Embiid, nasa 10 points per game siya galing sa free throw area. Nasa 89% shooting siya doon. Kaya mahirap pigilan si Embiid dahil meron 3-point shooting, points in the paint, mid-range, at kapag pinaul mo pa, malaki yung chance na papasok yung tira niya. Kaya easy 2 points para sa Sixers. So moment ngayon ni Embiid dahil 2 lang naman ang kalaban niya sa MVP ranking, si Giannis at syempre si Nikola Jokic. Pagkakataon ulit na magkaroon ng 3 sunod na nanalo ng back-to-back MVP, lahat yon international player. Pero si Joel Embiid consider pa rin bang international player since maglalaro nga siya sa Team USA. Maraming NBA players ngayon na nagkaroon ng career season. Gaya ni Tatum, De'Aaron Fox, Tyrese Haliburton, Kevin Durant, Tyrese Maxey. Pero sa mga pangalan na yan, ang his, him ay si SGA, si Shai Gilgeous-Alexander. Sa MVP ladder ngayon ng NBA, ang usual mong makikita or laging nasa top 5, sina Giannis, Embiid, Jokic at si Luka. Ang pumasok sa top 4 ngayon, si Shai Gilgeous-Alexander na meron 30 points, 5 rebounds at 6 assists. Siya din ang leader sa steals per game so far, 2.8 per game. Ang OKC second sa West pero technically number 3 sila ngayon dahil nga advance yung game ng iba. Sila ang tumapos ng winning streak din ng Clippers. So imbes na sina Tatum, KD, Kawhi, Anthony Davis, Anthony Edwards ang nasa ranking ng MVP, ang nakalagay doon si SGA.